Ngayon naman, magka-calibrate naman tayo ng pressure switch. Yan, pressure switch. Ang pressure switch. Pinoy Calibration Master. Pinoy Calibration Master. Calibration Master. Pinoy 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 Calibration Pinoy Calibration Master. Magandang araw mga master, ngayon po ay magtuturo ako kung paano mag-calibrate ng pressure switch. Pero bago yan, ano nga ba ang pressure switch? Ang pressure switch ay madalas ginagamit sa mga pump or sa compressor. Ginagamit ito para mag-automatic switch off or switch on. For example, ang requirements ng process ay 50 PSI. Automatic siyang mag-switch off or switch on kapag na-reach niya na ang 50 PSI. Depende na lang sa inyo kung naka-normally close or naka-normally open kayo. Kung naka-normally close, buhay ang pump or compressor. Kung naka-normally open naman kayo, patay ang pump or compressor kapag hindi pa nila nare-reach ang requirements or ang setting na pressure. Ito nga pala yung ating diagram. Nakakabit siya sa linya, tapos nakasiris siya papuntang motor. Ayan, tapos sa taas may makikita kayo ng range 1. Iyon yung adjustment screw. Doon natin i-adjust or i-set yung pressure. Tapos ita-trial and error natin hanggang sa makuha natin kung saan ba nagka-cut in or cut out ang ating pressure. Ito pala yung spring na ating i-adjust para makuha natin yung ating requirements na pressure. Dito naman natin ikakabit yung mga wire dyan sa mga terminal na yan. Yung galing sa linya at yung papunta sa motor. Isisiris lang natin siya. Ito naman yung actual connection niya. Ito yung aming pressure switch, nakakabit siya sa pressure calibrator. Aalamin namin dito kung anong pressure siya magka-cut in or magka-cut out. Pero dapat naka-vertical siya, dapat nakatayo siya. Ginawa lang namin tong elbow kasi wala kaming available na fittings. Pero kayo, kung may available naman kayo na mga fittings, mas okay na nakatayo yung inyong setup. Para to sa nagge-generate ng pressure, kapag nakaset sa kanya ay, halimbawa, for example, ang nakaset sa kanya ay 50 PSI, nakalibrate natin sa 50 PSI. Pag na-meet niya na yung 50 PSI, magka-cut out siya. Ibig sabihin, titigil niya yung pressure. Para, tapos bababa. Pag bumaba naman ang pressure, mag-on naman ulit siya para ma-maintain niya yung pressure. Ngayon, ito, na-test namin to sa 50, nasa 50 to 51 ang ano niya, cut out. Pag na-meet niya na yung 50 point something or 51, yun yung ano niya, ay mag-cut out siya. Ibig sabihin, kung nakakonect to dun, kung nakakonect ang pump dito, mawawala ng supply yung pump. Ganun yun. Tapos, kapag mababa na yung pressure niya, mag-on ulit siya kasi may mini-maintain siyang pressure. Yan. Ayan yung connection niya. Ang ginawa na lang natin na connection, nilagyan na lang natin ng tester. Ayan. Dito. Pero itong dalawa, pareho lang yan. Pareho lang yan. Ayan. Dito na lang ako nagkabit. Pero pwede rin dito. Pero kung sa linya, parehong may nakakabit dyan. Yung magkabilang wire. Yan, dyan. Parehong nakakabit dyan, dyan. Yan, ganyan lang. Nagsiswitch yan. Okay, ang gawin natin dito, i-buzzer natin para rinig natin. Yan. Ibig sabihin, normally close siya, connected yung supply sa kanya kung may supply sa 220. Kaya ang tendency, mag-generate siya ng pressure. Kasi nakakontact siya. Ito, magdadagdag ako ng pressure dito. Yan. Dadagdag ako ng pressure dyan. Ito. Ipapump ko yan. Ito, gagawin kong 50. Kanina ang test namin dito nasa 52, 51. And kung naririnig nyo naman yung ano, tabi na natin para kita natin pareho. Yan, contact pa siya ha. Nakakonect siya dyan ha sa pressure switch. Contact pa siya. Tingnan natin kung saan siya magka-cut out. Ayan, nasa 50.2.
cut out siya. Ibig sabihin, kung nakakonect yan sa pump, yung pump papatayin niya kasi na-meet niya na yung set point niya na 50. Ngayon, pag bumaba na yan, hahanapin naman natin ngayon kung saan naman siya magka-cut in. Saan siya magka-cut in? Anong pressure naman? Kasi kanina, ang cut out niya ay 50.6, 50.2. Basta nasa 50. Tapos hahanapin naman, kasi ang hinahanap natin sa calibration ng pressure switch ay cut in tsaka cut out. Ngayon hahanapin naman natin yung cut out. Yan, bababaan natin ng pressure, makikita natin yan. Tandaan lang tayo pag bababa. Makikita natin yan, magkakaroon ulit yan ng continuity. Or ngayon, wala siyang switch, hindi siya nakakontak. Hanapin natin kung saan siya magka-cut in ulit na pressure. Yan, sa 32, 33. Yan. Tapos, gawin natin dyan, i-ano ulit natin. Ang gawin natin yan, babataas na naman tayo, babataas. Yan. Taas natin. Narinig din naman yung buzzer. Nag-ano na kasi nag-50 na. Tapos ibaba ulit natin. Oh, 32, nag-cut in ulit. Tapos taas ulit natin. Oh, cut out na. Tapos baba ulit natin. Ganyan lang ang trabaho ng pressure switch. Yan, 32. Yan. Okay. Sa site, ang connection yan, yan dalawa ang switch. Di ba dalawa ang linya natin? Isang neutral tsaka isang line. Yan, dalawang wire. Dito, pareho silang naka, dito. Kasi, itong dalawang switch yan. Ito, dalawang switch yan. Dito lang tayo nag-connect. Pero pareho lang ang function yan. Kaya yung wire natin, parehong nakakabit dito yung isa, pinutol natin. Siniris natin ito doon sa dalawang wire. Doon sa wire. Ang connection yan. Ang nakakonect yan dito. Switch yan, dalawa, yung dalawang wire natin, siniris natin yan sa isang wire, tapos siniris din natin to sa kabilang wire. Ganun lang ang connection yan sa ating linya. Subscribe Naaman, KO Masters.